Hi kapatid, napakasaya na nandito ka. Alam mo ba ang tahimik na bigat na dinadala mo kapag tiningnan mo ang iyong bank account at naramdaman mong may mali? Kapag nakita mong umuunlad ang ibang tao at nananatili ka sa iisang lugar, buwan-buwan. Siguro nagsimula kang maniwala na ito ang iyong kapalaran. Ang kahirapan ay ang iyong kapalaran. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroong isang landas na inihayag ng Diyos libu-libong taon na ang nakalilipas? Isang landas na nakatago sa awit 37. Naghihintay na matuklasan mo ito ngayon. Alam ko ang nararamdaman mo. May mga araw na paggising mo ay pagod ka na dahil alam mong darating din ang isang araw tulad ng iba. Nagtatrabaho ka, nagsusumikap ka, sinusubukan mong gawin ang iyong makakaya. Ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, wala ng pera. At mas masahol pa kung minsan ay hindi sapat. Nakikita mo ang mga tao sa paligid mo na umuunlad. Ang mga kapitbahay ay bumibili ng mga bagong kotse, mga kaibigan na naglalakbay, mga pamilya na nagtatayo ng mga bahay. At ikaw, patuloy kang nakikipagpunyagi sa parehong mga bayarin, sa parehong mga utang, sa parehong tila walang katapusang mga problema sa pananalapi. At alam mo kung ano ang pinakamasakit. Ito ay kapag nagsimula kang magtaka. Nakalimutan na ba ako ng Diyos? May nagawa ba akong mali? Bakit hindi ako makaalis sa lugar na ito? May mga gabing hindi ka makatulog ng maayos. Iniisip kung paano mo babayaran ang bill na dapat bayaran. May mga pagkakataon na nahihiya ka dahil hindi mo maibigay ang nararapat sa iyong mga anak. At may mga araw na tumitingin ka sa salamin at hindi mo na nakikilala ang taong punong-puno ng mga pangarap na dating ikaw. Hindi lang pera ang kahirapan, kapatid. Ninanakaw nito ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, ang iyong pag-asa. Naniniwala kang hindi ka karapat-dapat ng higit pa, na hindi mo kaya, na ipinanganak ka para mamuhay ng ganito. Pero ngayon, iba ang mangyayari sa buhay mo dahil hindi ka nagkataon na natisod sa video na ito. Alam na alam ng Diyos kung nasaan ka. Alam niya ang bawat luhang ibinuhos mo sa katahimikan, gabi-gabi na nag-aalala ka, tuwing naramdaman mong maliit at walang kapangyarihan. At ngayon, sa pamamagitan ng awit 37, nais niyang ipakita sa iyo ang isang bagay na makapangyarihan. Hindi ito magic, hindi ito instant formula. Ito ay banal na karunungan na nagbabago sa paraan ng pagtingin mo sa buhay, pera, at sa iyong sariling halaga. Sa video na ito, makakatanggap ka ng paghahayag na maaaring ganap na magbago sa takbo ng iyong kwento sa pananalapi. Mauunawaan mo kung bakit ka nakulong sa cycle na ito at higit sa lahat kung paano makawala dito minsan at para sa lahat. Matutuklasan mo na ang kahirapan ay hindi isang parusa mula sa Diyos. Ito ay ang kawalan lamang ng karunungan na gusto niyang ituro sa iyo. Pero kailangan kong manatili ka sa piling ko hanggang sa huli, sapagkat ang hinaharap ay hindi lamang impormasyon, ito ay pagbabago. At kung aalis ka bago noon, maaaring makaligtaan mo kung ano mismo ang inihanda ng Diyos para putulin ang mga tanikala na nakagapos sa iyo. Kaya huminga ng malalim, pakalmahin ang iyong puso at maghanda dahil simula ngayon wala nang magiging pareho. Bago tayo magpatuloy, gusto kong gumawa ka ng isang mahalagang bagay sa akin. Pumunta sa mga komento ngayon at isulat, "Nakalaya ako sa kahirapan at tinatanggap ang kasaganaan ng Diyos." Ito ay hindi lamang isang parirala, kapatid. Ito ay isang deklarasyon ng pananampalataya na nagsisimulang ilipat ang espiritual na mundo sa iyong pabor. Isulat ito doon dahil ipagdadasal ko ang bawat taong magpahayag nito ngayon. At ngayon, bumaba tayo sa kung ano talaga ang mahalaga. Tuklasin natin kung ano ang itinago ng Diyos sa awit 37 para sa iyo. Ang awit 37 ay nagsisimula sa isang pagtuturo na tila simple, ngunit nagbabago ang lahat kapag tunay mong naunawaan ito. Huwag kang mabalisa dahil sa mga gumagawa ng masama, ni mainggit sa mga gumagawa ng mali. Sandali lang, bakit
Nagsimula si David sa pakikipag-usap tungkol sa inggit dahil alam niya na ang isa sa pinakamalaking bitag ng kahirapan ay ang paghahambing. Tumingin ka sa paligid at nakikita mong umuunlad ang mga taong hindi naglilingkod sa Diyos. Ang mga taong walang karakter ay kumikita ng maayos. Mga taong walang pakialam sa anumang bagay na nabubuhay ng sagana. At ikaw na nagsisikap na gawin ang tama, na naghahanap sa Diyos, na may tapat na puso, ipagpatuloy mo ang laban. Nanggugulo sa iyo, hindi ba? Nagagawa mong tanungin ang lahat. Bakit sila o at ako hindi? Ngunit makinig sa kung ano ang dumating sa bersikulo 3. Magtiwala sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Tumira sa lupain at tamasahin ang ligtas na pastulan. Nakita mo ba ang order? Una, magtiwala. Pagkatapos kumilos at pagkatapos ang pangako, mananahan ka sa kaligtasan at garantisado ang iyong kabuhayan. Hindi sinasabi ng Diyos na magdasal ka lang at maghintay. Sinasabi niya sa iyo na magtiwala sa Kanya habang ginagawa mo ang dapat gawin. Magtrabaho, kumilos, maghasik. Ngunit gawin ang lahat ng ito ng may pananampalataya, hindi ng may desperasyon. Dahil kapag nagtatrabaho ka ng may desperasyon, mas naaakit mo ang kawalan ng pag-asa. Ngunit kapag gumagawa ka ng may pananampalataya, nakakaakit ka ng banal na paglalaan. Ngayon tingnan ang talatang Patcher. Magalak ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na kapag ang iyong kagalakan ay nasa Diyos at hindi sa material na mga bagay, siya mismo ang nangangalaga sa paglalagay sa iyong mga kamay kung ano ang nais ng iyong puso, hindi dahil desperado ka, kundi dahil nagtiwala ka. At pagkatapos ay dumating ang talata rimpa na isa sa pinakamakapangyarihang mga susi. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya at kikilos siya. Isuko ang iyong landas. Nangangahulugan ito na huminto ka sa pagsubok na kontrolin ang lahat ng mag-isa. Itigil ang kawalan ng pag-asa. Itigil ang pag-iisip na kailangan mong lutasin ang lahat sa pamamagitan ng iyong sariling lakas. Ginagawa mo ang iyong bahagi ng mahusay, ngunit ang pagpaparami, responsibilidad iyon ng Diyos. At sinasabi sa verse 7, magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. Ang pagpapahinga ay hindi tungkol sa pagiging walang ginagawa. Ang pagpapahinga ay tungkol sa pagkakaroon ng kapayapaan habang kumikilos. Ito ay tungkol sa pagtatrabaho ng walang pagkabalisa. Ito ay tungkol sa paghahasik ng walang takot na mawala. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol kahit na hindi mo pa nakikita ang mga resulta. Dahil kinukumpleto ito ng bersikulo 16, mas mabuti ang maliit na tinataglay ng matuwid kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Na ang kasaganaan ng Diyos ay hindi kasama ng mga pasanin. Hindi ito kasama ng guilt. Hindi ito dumarating na sumisira sa iyong kapayapaan. Ang kayamanan na ibinibigay ng Diyos ay pinagpala. Ito ay nagdudulot ng kagalakan, katiwasayan at layunin. At ngayon ay darating ang bahagi na magpapabago sa iyong pag-iisip. Ang talata 25 ay nagsasabing, ako ay bata at ngayon ay matanda na, ngunit hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay. Naintindihan mo ba na buhay si David sa buong buhay niya at hindi niya nakitang pinabayaan ng Diyos ang mga naglilingkod sa Kanya? Wala siyang nakitang tunay na anak ng Diyos na totoong nangangailangan. Kaya kung nararanasan mo ang kakapusan ngayon, hindi dahil pinabayaan ka ng Diyos. Ito ay dahil may kailangan ka pang matutunan, isang bagay na kailangan mong baguhin sa paraan ng iyong pag-iisip at pagkilos. At iyon mismo ang matutuklasan nating magkasama ngayon. Dahil hindi lang magandang tula ang Psalm 37, isa itong manual ng karunungan sa pananalapi at espiritual na makakaahon sa iyo
mula sa kahirapan minsan at magpakailanman. Ngunit para doon, kailangan mong manatili sa akin. Dahil sa susunod na ilang minuto, ipapakita ko sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na proseso kung paano ilalapat ang bawat isa sa mga prinsipyong ito sa iyong totoong buhay, paano gawing makabagong mga aksyon ang mga lumang salita na ito na bumubuo ng mga tunay na resulta. Bago ko ituro sa iyo ang praktikal na hakbang-hakbang na aplikasyon ng mga prinsipyong ito, kailangan mong malaman ang kwento ng isang taong nabuhay ng eksakto sa kung ano ang iyong nabubuhay ngayon. Ang kanyang pangalan ay Rafael, isang 42 taong gulang na lalaki na nakatira sa Antipolo. Nagtatrabaho siya bilang delivery driver, gumising ng alas 4 ng umaga araw-araw at umuuwi ng alas 8 ng gabi. Pagod, ngunit laging sinusubukan. Si Rafael ay isang taong may pananampalataya. Nagsisimba siya tuwing linggo, nanalangin at sinikap na gawin ang tama. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi pa rin sapat ang pera. Ang mga bayarin ay palaging nakatambak. At mas masahol pa, nakita niya ang iba pang mga super na walang katulad na pangako sa Diyos, na mas umunlad kaysa sa kanya. Labis nitong naapektuhan si Rafael. Nagsimula siyang mag-isip kung ito ay nagkakahalaga ng paglilingkod sa Diyos, kung ito ay nagkakahalaga ng pagiging tapat at matuwid, kapag tila ito ay walang pagkakaiba sa kanyang buhay pinansyal. May mga gabing umiiyak ng palihim si Rafael na hindi nakikita ng kanyang asawa at mga anak. Pakiramdam niya ay bigo siya. Isang ama na hindi makapagbigay ng mga pangunahing kaalaman para sa kanyang mga anak. Isang asawang lalaki na hindi maibsan ang pag-aalala ng kanyang asawa. Isang araw, siya ay nagmamaneho at may narinig sa radyo na nagsasalita tungkol sa awit 37. At isang parirala ang umalingaw-ngaw sa kanyang puso. Huwag kang mabalisa dahil sa mga gumagawa ng masama. Hininto ni Rafael ang sasakyan sa gilid ng kalsada at nagsimulang umiyak dahil alam niyang galit siya. Galit sa Diyos, galit sa buhay, galit sa sarili. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang Biblia at binasa ang buong awit 37. At nang makarating siya sa talatang nagsasabing, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Napagtanto niya na siya ay nagtatrabaho dahil sa desperasyon, hindi sa pananampalataya. Inihahambing niya ang kanyang sarili sa iba, hindi nagtitiwala sa oras ng Diyos. Nakatuon siya sa kung ano ang wala sa kanya, hindi sa kung ano ang inilagay na ng Diyos sa kanyang mga kamay. Nagdesisyon si Rafael noong araw na iyon. Magpapatuloy siya sa pagtatrabaho, ngunit ngayon ay may ibang saloobin. Siya ay magtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. Gagawin niya ang kanyang makakaya, hindi dahil sa desperasyon, kundi dahil sa pagsunod. Nagsimula siyang gumawa ng isang bagay na simple. Bago ang bawat paghahatid, mabilis siyang magdasal. Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Pagpalain mo ang gawaing ito. At nagtrabaho siya ng may kagalakan, hindi ng may pasanin. Pagkaraan ng 3 buwan, napansin ng isa sa kanyang mga kliyente, isang may-ari ng kumpanya, ang pagkakaibang ginawa ni Rafael, ang kanyang pagiging maagap, ang kanyang pagiging magalang, ang kanyang ugali, at inalok niya siya ng posisyon bilang logistics supervisor sa kumpanya na 3 beses na mas mataas ang sweldo kaysa sa kinikita niya. Si Rafael ay hindi yumaman sa isang gabi, ngunit nakaligtas siya sa kahirapan. At higit sa lahat, naunawaan niya na ang paglalaan ng Diyos ay hindi lamang dumarating kapag desperadong hinihiling mo ito. Dumarating ito kapag nagtiwala ka, kumilos ng matalino at naghihintay ng tamang panahon. Ngayon, si Rafael ay may sariling maliit na kumpanya ng transportasyon. Gumagamit siya ng ibang tao at lagi niyang sinasabi, hindi itinuro sa akin ng awit 37 kung paano yumaman. Itinuro nito sa akin kung paano umunlad kasama ang Diyos. Baka kilala mo si Rafael. Marahil ikaw rin ay pagod,
Bigo, nagtatanong. Pagkatapos ay pumunta sa mga komento at isulat, pinipili kong magtiwala sa oras ng Diyos dahil ang deklarasyon na ito ay mamarkahan ng simula ng iyong turnaround. Isulat ito doon at sabay-sabay tayong sumulong. Ngayon, pumunta tayo sa kung ano ang tunay na magpapabago sa iyong katotohanan. Ipapakita ko sa iyo, hakbang-hakbang, kung paano ilapat ang karunungan ng awit 37 sa iyong praktikal na buhay. Ang unang prinsipyo na kailangan mong maunawaan ay ang panibagong pag-iisip. Ang awit 37 ay hindi nagsisimula sa pakikipag-usap tungkol sa pera. Nagsisimula ito sa pakikipag-usap tungkol sa saloobin. Huwag mag-alala. Bakit ito napakahalaga? Dahil ang pangangati, inggit, paghahambing, ang mga emosyong ito ay humaharang sa iyong kakayahang makakita ng mga pagkakataon. Kapag galit ka sa mundo, pinipigilan mo ang sarili mo. Nagiging bulag ka sa mga pintuan na binubuksan ng Diyos sa paligid mo. Kaya ang unang praktikal na hakbang ay ito. Itigil ang paghahambing ng iyong sarili. Sa tuwing titingin ka sa gilid at naiinggit, huminga ng malalim at ipahayag, ang oras ng Diyos para sa akin ay perpekto. Kung ano ang akin ay darating. Hindi ito walang laman na positibong pag-iisip. Ito ay espiritual na reprogramming. Iyong iniayon ang iyong isip sa katotohanan ng Diyos. Ang pangalawang prinsipyo ay aktibong pananampalataya. Sinasabi ng versikulo 3, magtiwala ka sa Panginoon at gumawa ng mabuti. Magtiwala at gawin. Ito ay hindi isa o ang iba pa. Pareho itong magkasama. Maraming tao ang gustong umunlad sa pamamagitan lamang ng panalangin. Ang iba ay nais na umunlad lamang sa pamamagitan ng trabaho. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay nasa balanse. Nagtitiwala ka sa Kanya habang kumikilos ng may kahusayan. Paano ilapat ito? Magtrabaho na parang nakadepende sa iyo ang lahat. Magdasal na parang nakadepende sa Diyos ang lahat. Gawin ang iyong bahagi ng may pinakamataas na posibleng kalidad, ngunit nang hindi dinadala ang pasanin na kontrolin ang kinalabasan. Ang ikatlong prinsipyo ay kaluguran sa Diyos. Verse 4, matuwa ka sa Panginoon at ibibigay niya sa iyo ang nais ng iyong puso. Nangangahulugan ito na ang iyong kaligayahan ay hindi maaaring maging kondisyon sa pera. Kung maaari ka lamang maging masaya kapag mayroon kang pera, naging alipin ka ng pera. At hindi pinagpapala ng Diyos ang mga alipin sa pera. Pinagpapala niya ang mga anak na nagmamahal sa Kanya higit sa lahat. Paano ilapat ito? Magsimula sa pamamagitan ng pagiging mapagpasalamat sa kung ano ang mayroon ka na. Araw-araw, bago humingi ng higit pa, magpasalamat sa tinapay na mayroon ka, sa bahay na tinitirhan mo, sa pamilyang nag-aalaga sa iyo. Kapag nalulugod ka sa Diyos, nagtitiwala siya na bibigyan ka ng higit pa dahil alam niyang hindi mo iidolo ang mga bagay. Ang ikaapat na prinsipyo ay ang kabuuang pagsuko. Verse 5, ihabilin mo ang iyong paraan sa Panginoon. Ito ay mahirap, alam ko, dahil gusto nating kontrolin ang lahat. Gusto naming malaman kung kailan, paano at saan. Ngunit hinihiling ng Diyos na pakawalan ka ang magtiwala upang isuko ito sa Kanyang mga kamay. Paano ito gagawin sa pagsasanay? Manalangin ng ganito, Panginoon, ginagawa ko ang aking bahagi, ngunit inilalagay ko ang resulta sa iyong mga kamay. At pagkatapos, magpahinga, trabaho, pero pahinga. Magtanim, ngunit magpahinga, dahil ang Diyos ang nagpapalago nito. Ang ikalimang prinsipyo ay pasensya na may layunin. Verse 7, magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. Ang paghihintay ay hindi nangangahulugang nakatayo. Ang ibig sabihin ng paghihintay ay patuloy na kumilos ng may pananampalataya, kahit na hindi mo pa nakikita ang mga resulta. Nangangahulugan ito ng patuloy na paghahasik, kahit na tila malayo ang ani. Karamihan sa mga tao ay sumusuko bago ang punto ng pagbabago. Nagtatanim sila ngunit huwag maghintay ng panahon ng pag-aani. Huwag maging ang taong iyon, patuloy na umarte, patuloy na magtiwala. Ituloy ang paghahasik.
dahil tinitiyak sa atin ng bersikulo 25 mo. Hindi kailanman pinabayaan ng Diyos ang isa sa kanyang mga anak at hindi siya magsisimula sa iyo. Kung ang mga prinsipyong ito ay sumasalamin sa iyo ngayon, mangyaring i-like ang video na ito dahil ito ay hindi lang para sa akin. Ito ay isang paraan para sabihin mong, natanggap ko ang katotohanan ito at may binabago ito sa loob ko. At mag-subscribe sa channel dahil ito ay isang puwang kung saan ang Diyos ay patuloy na magtuturo sa iyo tungkol sa tunay na kasaganaan na may layunin at pananampalataya. Ngayon, may praktikal at napakahalagang bagay na kailangan kong ipakita sa iyo. Manatili sa akin. Natigilan ka na ba sa pag-iisip na baka ang nagpapanatili sa iyo na nakulong sa kahirapan ay hindi lamang kakulangan ng pera? Na baka ito ay isang bagay na mas malalim, isang bagay na nasa loob ng iyong isip at puso? Ang awit 37 ng bersikulo 21 ay nagsasabi ng isang bagay na kawili-wili. Ang masama ay humihiram at hindi nagbabayad, ngunit ang matuwid ay bukas palad at nagbibigay. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na makapangyarihan. Ang kasaganaan ay tungkol sa pagkatao, tungkol sa integridad, tungkol sa kung paano mo haharapin ang maliit na mayroon ka ngayon. Kung hindi ka tapat sa maliliit na bagay, hindi ka ipagkakatiwala ng Diyos sa iyo ng marami. Hindi dahil siya ay masama, ngunit dahil alam niya na ang pera sa kamay ng isang taong hindi handa ay nagiging sumpa, hindi isang pagpapala. Kaya bago ka umunlad sa pananalapi, kailangang ihanda ka ng Diyos sa loob. Kailangan niyang baguhin ang iyong pag-iisip, ang iyong pagkatao, ang iyong paraan ng pag-iisip. At ito ay nagsasangkot ng tatlong pangunahing bahagi na nangangailangan ng pagpapagaling sa loob mo. Una, ang mindset ng kakapusan. Pinalaki ka sa paniniwalang mahirap makuha ang pera, na ang mayayaman ay hindi napupunta sa langit, na kahirapan ay pagpapakumbaba. Sinasabotahe ka ng mga paniniwalang ito. Hindi itinuturo ng Biblia ang kahirapan bilang isang kabutihan. Itinuturo nito ang kasiyahan, kabutihang loob, at pangangasiwa. Ngunit nangangako rin ito ng kasaganaan sa mga anak ng Diyos na lumalakad sa pagsunod. Pangalawa, kawalan ng disiplina. Maraming tao ang gustong yumaman, ngunit ayaw magbayad ng halaga. Gusto nilang mag-ani, pero ayaw maghasik. Gusto mong umunlad, ngunit ayaw mong maging maayos. Ang awit 37 ay nagsasalita ng paghahasik, paggawa, at pagkilos. Ang biblikal na kaunlaran ay nangangailangan ng espiritual na disiplina at pagsasanay. Pangatlo, ang takot sa pagkakaroon. Alam mo ba na maraming tao ang takot umunlad dahil sa kaibuturan nila? Iniisip nila na kung may pera sila, lalayuan nila ang kanilang sarili sa Diyos o huhusgahan sila ng mga tao o hindi nila alam kung paano haharapin ang responsibilidad. At ang walang malay na takot na ito ay humaharang sa pagpapala. Eto na, hayaan mo akong magpakita sa iyo ng isang bagay na maaaring ganap na ma-unlock ang sitwasyong ito sa iyong buhay. Maraming mga tao ang nananatiling nakulong sa parehong siklo ng pananalapi dahil walang sino man ang nagturo sa kanila kung paano baguhin ang isang mindset ng kakapusan sa isang mindset ng kasaganaan. Walang nagpakita sa kanila kung paano iayon ang pananampalataya sa praktikal na pagkilos. Iyan mismo ang dahilan kung bakit naghanda ako ng isang malakas na mapagkukunan na tinatawag na ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Ito ay hindi lamang isa pang generic na gabay. Ito ay isang praktikal, sunod-sunod na prosesong espiritual na tutulong sa iyo na malagpasan ang malalim na mga blok ng pag-iisip. Ihanay ang iyong isip sa mga banal na prinsipyo ng kasaganaan at magsimulang kumilos ng matalino sa pera kahit nakakaunti ang pera mo ngayon. Dahil ang sikreto ay hindi kung gaano karami ang mayroon ka. Ito ay kung ano ang ginagawa mo sa kung ano ang mayroon ka at kung paano mo iniisip ang mga bagay na wala ka pa.
Ipapakita sa iyo ng material na ito kung paano lumipat mula sa isang survival mindset patungo sa isang abundance mindset. Paano huminto sa pagtatrabaho sa kawalan ng pag-asa at magsimulang magtrabaho ng may layunin. Paano ihinto ang pagtingin sa pera bilang isang kaaway at simulang makita ito bilang isang tool para sa pagpapala. At tingnan mo, huwag mong ipagpaliban dahil sa bawat araw na ipinagpaliban mo ang pagbabago sa mindset ay isa pang araw na natigil sa parehong lugar. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga sumusulong sa mga nananatiling walang pag-unlad ay nakasalalay sa desisyon na kumilos ngayon. Pumunta sa unang nakapin na komento sa ibaba ng video na ito at i-download ang material habang available pa ito. Dahil kung ano ang matututunan mo doon ay maaring ang eksaktong nawawalang susi na kailangan mo para sa wakas ay umunlad. Bumabalik sa pinag-uusapan natin, kapag pinagaling mo ang tatlong bahaging ito, mindset, disiplina at takot, binuksan mo ang pinto para mangyari ang mga himalang pinansyal. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil inihanda mo ang sarili mo. Ngayon ay nais kong ipakita sa iyo ang isang bagay na maaaring tila magkasalungat. Ngunit ito ay isa sa pinakamakapangyarihang katotohanan sa Awit 37. Sinasabi ng bersikulo 20, araw-araw ay bukas palad at nagpapahiram, pinagpala ang kanyang mga inapo. Teka, ano ang ibig mong sabihin sa pahiram? Ako ang kailangang tumanggap at sinasabi sa akin ng Diyos na magbigay? Oo, dahil iyan ang kabalintunaan ng banal na kasaganaan. Hindi ka uunlad sa pamamagitan ng paghawak. Umunlad ka sa pagbibigay. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong ibigay ang wala ka. Hindi yon. Ngunit nangangahulugan ito na kahit na maliit, kailangan mong magkaroon ng isang mapagbigay na puso dahil hindi ipinagkakatiwala ng Diyos ang kayamanan sa mga taong makasarili. Isipin mo, kung kulang ka na sa sarili mo at hawak mo na ng mahigpit, ano ang gagawin mo kapag marami ka? Itatago mo ito at magiging alipin ng pera. Ngunit kapag natuto kang maghasik kahit kaunti, alam ng Diyos na mas mapagkakatiwalaan niya ang iyong mga kamay dahil naintindihan mo na ang pera ay isang kasangkapan, hindi ang Diyos. Ang Lukas Kabanata 6 talatang 38 ay nagpapatunay, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ang isang mabuting takal, siksik, nayayanig at umaapaw ay ibubuhos sa inyong kandungan. Ang pagkabukas palad ay nagpapagana ng pagpaparami. Hindi dahil kailangan ng Diyos ang iyong pera, ngunit dahil kailangan niya ang iyong libreng puso. Paano natin ito mailalapat sa pagsasanay? Magsimula sa maliit. Kung mayroon kang kaunti, tulungan ang isang taong may kaunti. Bumili ng dagdag na tinapay at ibigay ito sa nangangailangan. Magbayad para sa transportasyon ng isang tao. Pagpalain ang isang tao sa maliit na mayroon ka. Makikita mo na kapag binuksan mo ang iyong kamay, binubuksan ng Diyos ang langit. Kapag naghasik ka, dumarami siya. Kapag nagtitiwala ka na ang pagbibigay ay hindi nawawala, ipinapakita niya sa iyo na ang pagbibigay ay pamumuhunan sa kaharian. At marami pa. Ang talata 22 ng Awit 37 ay nagsasabing, hindi ko pa nakita ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak man ay namamalimos ng tinapay. Nangangahulugan ito na kapag nabubuhay ka sa katuwiran ng Diyos at ang pagkabukas palad ay bahagi ng katuwiran, pumasok ka sa isang espiritual na saplot. Ikaw at ang iyong pamilya ay protektado ng banal na probisyon. Hindi ito magic. Isa itong espiritual na prinsipyo. Ikaw ang bahala sa kaharian, ang Diyos ang bahala sa iyo. Pagpalain mo ang iba, pagpalain ka ng Diyos, magtanim ka, pinalago ito ng Diyos. Kung gusto mong buhayin ang prinsipyong ito sa iyong buhay ngayon, pumunta sa mga komento at isulat, ako ay mapagbigay at pinarami ng Diyos ang aking pananalapi. Ipahayag ito ng may pananampalataya dahil ito ay isang spiritual na katotohanan na nagsisimulang ilipat ang hindi nakikita sa iyong pabor. At ngayon, lumipat tayo sa isa pang katotohanan na kailangan mong malaman dahil ang ilang mga tao
ay ginagawa ang lahat ng tama, ngunit nananatiling suplado. At ipapakita ko sa iyo kung bakit. Isa sa pinakamahirap na bagay para sa mga nakakaranas ng kakapusan ay ang paghihintay. Kasi kapag may kailangan ka, gusto mo kahapon. Gusto mong lutasin ito ng Diyos ngayon, kaagad. Ngunit ang awit 37, versikulo 7, ay nagtuturo sa iyo ng isang bagay na labag sa lahat ng sinasabi sa iyo ng mundo. Magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis para sa Kanya. Teka, ngunit maghintay ng may pananampalataya, maghintay ng may aksyon, maghintay ng may kumpiyansa, dahil may malaking pagkakaiba sa pagitan ng paghihintay ng may pagkabalisa at paghihintay ng mapayapa. Kapag sabik kang naghihintay, nawalan ka ng pag-asa, gumagawa ng mga maling desisyon, nabaon sa mas maraming utang at lumalala ang sitwasyon. Ngunit kapag naghintay ka ng mapayapa, patuloy mong ginagawa ang iyong bahagi. Nagtitiwala na ang Diyos ay gumagawa sa likod ng mga eksena at sa takdang panahon, darating ang pag-aani. Pinagtitibay ito ng versikulo 34. Maghintay ka sa Panginoon at ingatan mo ang kaniyang daan at itataas kaniya upang manahin ang lupain, bantayan ang iyong landas. Ang ibig sabihin nito ay huwag mag-shortcut, huwag makisali sa malilim na mga pakana, huwag makisali sa hindi tapat na negosyo. Kahit na tila magtagal, mananatili ka sa tamang landas. Dahil ang biyayang dumarating sa maling landas ay nagiging sumpa, ngunit ang isang pagpapala na dumarating sa panahon ng Diyos sa pamamagitan ng tamang landas ay matatag, tumatagal at pinagpala. Ilang tao ang kilala mo na yumaman sa isang gabi tapos nawala lahat? Marami, di ba? Dahil hindi sila handa. Dumating ang kayamanan ngunit hindi sumunod ang karakter. Kaya minsan ang Diyos ay tumatagal. Hindi dahil gusto niyang magdusa ka, kundi dahil inihahanda ka niya para pasanin ang bigat ng pagpapala. Binubuo niya sa iyo ang kinakailangang kapanahunan upang umunlad ng hindi sinisira ang iyong sarili. Matuto kang magtiwala sa takdang panahon ng Diyos dahil ang kanyang oras ay laging perpekto. Hindi masyadong maaga para mawala ka at hindi rin huli para sumuko ka. At habang naghihintay ka, patuloy ka. Patuloy kang magtanim, patuloy kang magtrabaho, patuloy kang nagtitiwala. Dahil ang isang magsasaka ay hindi sumusuko sa binhi dahil lamang sa hindi dumating ang ani sa unang araw. Ang katotohanan ito tungkol sa oras ng Diyos ay masyadong makapangyarihan para itago sa iyong sarili. May tao ba sa buhay mo na susuko na dahil sa tingin nila huli na ang lahat? Ibahagi ang video na ito sa taong iyon ngayon dahil magagamit ka ng Diyos para i-renew ang pananampalataya ng isang taong nawawalan na ng pag-asa. Ibahagi ito dahil kailangan ng buhay ang mensaheng ito ngayon at may isang huling bagay na kailangan kong ituro sa iyo. Isang bagay na kukumpleto sa buong palaisipan ng banal na kasaganaan. Pag-usapan natin ang isang bagay na ayaw marinig ng maraming tao, ngunit ito ay mahalaga, pagsunod. Ang awit 37, versikulo 23 ay nagsasabi, ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay iniutos ng Panginoon at siya ay nalulugod sa kaniyang daan. Nakikita mo ba kinukumpirma ng Diyos ang ating mga hakbang? Itinuturo ang ating landas. Ngunit ito ay nangyayari lamang sa mga lumalakad sa kanyang daan. Kung gusto mo ng kaunlaran, hindi ka mabubuhay sa anumang lumang paraan. Hindi ka maaaring magsinungaling, mandaya, magnakaw at asahan na pagpalain ka ng Diyos. Hindi mo maaaring suwayin ang mga prinsipyo ng Biblia at asahan na mag-aani ng mga pagpapala. Ang pagsunod ay ang susi na nagbubukas ng pinto sa kasaganaan. At ang pagsunod dito ay hindi legalismo. Ito ay hindi pagiging relihiyoso. Ito ay pagkakahanay sa katangian ng Diyos. Kapag namumuhay ka ng may integridad, kapag tapat ka sa trabaho, kapag binayaran mo ang iyong mga utang, kapag tinutupad mo ang iyong mga pangako, kapag tinatrato mo ang mga tao ng may pagmamahal, isinasaaktibo mo ang espiritual na batas ng paghahasik at pag-aani. Ang Galacia Kabanata 6, versikulo 7,
ay nagsasabi, "Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi mabibigo. Inaani ng tao ang kanyang itinanim. Kung maghahasik ka ng hindi tapat, aani ka ng kawalan. Kung maghahasik ka ng katamaran, mag-aani ka ng kakulangan. Ngunit kung maghahasik ka ng integridad, tapat na gawain at aktibong pananampalataya, aani ka ng kasaganaan ng Diyos." Kinukumpleto ng bersikulo 37 ng awit 37 ang pag-iisip. Tandaan ang taong walang kapintasan, pagmasdan ng matuwid, sapagkat may kinabukasan ng taong may kapayapaan. May kinabukasan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa ngayon. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang matatag na hinaharap. At nangyayari lamang iyon sa karakter, integridad, at pagsunod sa mga banal na alituntunin. Kaya kung gusto mo talagang makatakas sa kahirapan, hindi sapat na mag-aral ka lang ng techniques. Kailangan mong ihanay ang iyong karakter. Kailangan mong mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Diyos. Dahil ang biyayang dumarating sa isang matuwid na buhay ay permanente. At bago ko makalimutan, remember that material na nabanggit ko kanina? Ibahin ang iyong mindset at mabilis na paramihin ang iyong pananalapi. Kung hindi mo pa ito na i-download, ngayon na ang oras. Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay hindi bumubuo ng pagbabago at doon mo mahahanap ang kumpletong sunod-sunod na gabay sa pagsasabuhay ng lahat ng ito sa iyong buhay. Pumunta sa unang nakapin na komento at i-download ito habang available pa ito. Huwag iwanan ito para mamaya. At ngayon, magsara tayo sa isang huling katotohanan na magtatatak ng lahat ng ito sa iyong puso. Ngayon, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay na nakakalimutan ng karamihan kapag iniisip nila ang tungkol sa kasaganaan. Hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa legacy na iyong iiwan. Ang awit 37 ay nagsasalita ng ilang beses tungkol sa mga inapo. Verse 25, "Hindi ko nakita kailanman ang matuwid na pinabayaan o ang kanilang mga anak na namamalimos ng tinapay." Verse 26, "Ang kanilang mga inapo ay pinagpala." Verse 28, "Ang supling ng matuwid ay iniingatan." Nakikita mo ba ang pattern? Hindi lang ikaw ang inaalala ng Diyos ngayon. Nag-aalala siya sa mga susunod na henerasyon ng iyong pamilya. At narito ang isang makapangyarihang katotohanan. Kapag nasira mo ang ikot ng kahirapan sa iyong buhay, hindi mo lang pinalaya ang iyong sarili. Pinalaya mo ang iyong mga anak, mga apo, ang mga henerasyong isisilang pa. Pag-isipan ito. Kung lumaki ka sa isang mahirap na pamilya, nagmana ka ng mga paniniwala tungkol sa kahirapan. Nagmana ka ng scarcity mindset. Nagmana ka ng takot na mangarap ng malaki. At malamang nang hindi mo namamalayan, ipinapasa mo iyon sa iyong mga anak. Kapag sinabi mo ang mga bagay tulad ng "ang pera ay hindi tumutubo sa mga puno, kami ay mahirap lang, lahat ng mayayaman ay magnanakaw." Nagtatanim ka ng mga binhi ng limitasyon sa kanilang mga puso. Pinoprograma mo sila para sa kahirapan bago pa sila magkaroon ng pagkakataon na umunlad. Ngunit kapag binago mo ang iyong pag-iisip, kapag nagsimula kang umunlad kasama ng Diyos, kapag tinuruan mo ang iyong mga anak na ang tapat na gawain ay nagbubunga, na nais ng Diyos na pagpalain sila, na maaari silang mangarap ng malaki nang hindi nawawalan ng pananampalataya, ikaw ay nagtatayo ng isang pamana. Sinasabi ng bersikulo 18, "Alam ng Panginoon ang mga araw ng matuwid, at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman." Isang pamana na tumatagal magpakailanman. Hindi lang pera, ito ay karakter, ito ay karunungan, ito ay pananampalataya. Ito ay kung paano mo turuan ang iyong mga anak na pangasiwaan ng pananalapi. Dahil kaya mong mag-iwan ng kayamanan sa iyong mga anak, ngunit kung hindi mo sila tinuruan kung paano i-manage ito, mawawala sa kanila ang lahat. Ngunit kung tuturuan mo sila ng mga alituntunin, karunungan, pananampalataya, at pagsusumikap, kahit na kaunti ang iwan mo sa kanila, pararamihin nila ito. Alam mo ba kung ano ang pinakadakilang pamana na maiiwan mo?
Hindi ito bahay, hindi pera sa bangko. Ito ang halimbawa ng isang taong nagtiwala sa Diyos, nagtrabaho ng may integridad at umunlad ng may layunin. Pinagmamasdan ka ng iyong mga anak. Nakikita nila kung ano ang iyong reaksyon kapag mahigpit ang pera. Naririnig nila kung paano mo pinag-uusapan ang mayaman at mahirap. Masasabi nila kung mayroon kang pananampalataya o kung nabubuhay ka sa kawalan ng pag-asa. At uulitin nila ang kanilang nakita. Kung nabubuhay kang nagrereklamo, lumaki silang nagrereklamo. Kung nabubuhay ka ng may pasasalamat, matututo silang magpasalamat. Kung magtitiwala ka sa Diyos sa oras ng kahirapan, matututo din silang magtiwala sa Kanya. Kaya kapatid, tingnan mo ako. Ang iyong pagbabago sa pananalapi ay hindi pagiging makasarili. Responsibilidad ito. Kailangan mong umunlad hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para sa mga susunod sa iyo. Ang bersikulo 29 ay nangangako, ang matuwid ay magmamana ng lupain at tatahan doon magpakailanman. Magpakailanman. Ito ay nagsasalita ng pagiging permanente, ng isang bagay na lumalampas sa mga henerasyon. Kapag namumuhay, kaayon sa mga prinsipyo ng Diyos, hindi ka nagtatayo ng panandaliang kayamanan. Nagtatatag ka ng matibay na pundasyon na susuporta sa iyong pamilya sa loob ng ilang dekada. Simulan ang pagtuturo sa iyong mga anak ngayon. Turuan silang magbigay ng ikapo. Turuan silang magtipid. Turuan silang magtrabaho ng tapat. Ituro sa kanila na ang pera ay isang kasangkapan, hindi ang Diyos. Ituro sa kanila na ang pagkabukas palad ay dumarami. Ituro sa kanila na ang Diyos ay tapat. At kapag ginawa mo iyon, hindi ka lang magiging ibang tao na umunlad. Ikaw ang magiging simula ng isang angka ng kasaganaan. Ikaw ang magiging henerasyon na nagsabing, wala nang kahirapan sa pamilyang ito. Dahil hindi ka lang pagpalain ng Diyos. Gusto niyang magsimula ng isang legacy sa pamamagitan mo. Isang legacy na makakaapekto sa mga buhay na hindi mo alam. Isang pamana na magpaparangal sa kanyang pangalan sa mga henerasyon. Ito ang kapangyarihan ng kaunlaran na may layunin. Hindi lang para sa iyo ang mamuhay ng maayos ngayon, para sa iyong mga anak, apo at apo sa tuhod na mamuhay sa ilalim ng proteksyon ng biyayang iyong inihasik. At magsisimula ang lahat ngayon sa desisyon na gagawin mo ngayon, ang desisyon na lumaya, magbago, umunlad, hindi lang para sa sarili mo kundi para sa lahat ng susunod sa iyo. Pag-usapan natin ang isang bagay na totoo ngayon, isang bagay na walang gustong pag-usapan, ngunit ang lahat ng naghahanap ng kaunlaran ay haharapin, mga pagsubok, dahil may isang bagay na kailangan kong sabihin sa iyo ng buong katapatan. Kapag nagpasya kang magbago, kapag sinimulan mong ilapat ang mga prinsipyong ito, hindi lahat ay magiging perpekto sa isang gabi. Sa katunayan, maaaring tila mas lumala ito bago ito bumuti, at doon maraming sumusuko. Ang awit 37, versikulo 1 ay nagsisimula sa babalang ito, huwag kang mabalisa dahil sa mga gumagawa ng masama. Bakit sinasabi ito ni David sa simula? Dahil alam niya na makikita mong umuunlad ang mga gumagawa ng masama habang ikaw, ginagawa mo ang lahat ng tama, ay nahihirapan pa rin. Nakakaapekto ito sa sinuman. Nagtatrabaho ka ng tapat at ang kapitbahay na nagnanakaw ay may bagong sasakyan. Ikaw ay nagbibigay ng ikapu sa pananampalataya at ang kasamahan na walang ibinibigay sa kaharian ay naglalakbay. Manalangin ka, mag-ayuno, magtiwala at tila walang magbabago. At pagkatapos ay dumating ang tukso. Sulit ba ito? Talaga bang nakikita ng Diyos? Kapatid, makinig. Nakikita ng Diyos. Nakikita niya lahat ng effort mo, bawat luha, bawat panalangin, bawat sakripisyo, at hindi kanya kinalimutan. Ang talatang 10 ay nagsasabi ng isang bagay na kailangan mong panatilihin sa iyong puso, sapagkat sandali na lamang at ang masama ay mawawala na. Oo, hahanapin ninyo siya at hindi ninyo siya matatagpuan. Medyo matagal na lang. Ang kaunlaran ng masama ay pansamantala, hindi ito tumatagal.
Ngunit ang sa iyo, batay sa mga simulain ng Diyos, ay permanente. Kinukumpleto ng versikulo 13 ang pag-iisip. Ngunit tatawanan siya ng Panginoon sapagkat nakikita niyang dumarating ang kanyang araw. Ang Diyos ay hindi nagmamalasakit sa mga taong umuunlad ng mali ngayon dahil alam niya ang wakas at ang katapusan ng mga nagtatayo sa kawalan ng katarungan ay pagbagsak. Ngunit ang wakas ng mga nagtatayo sa katuwiran ay tagumpay. Kaya kapag tumingin ka sa gilid at naramdaman ang matinding inggit, ang pagkairita, huminga ng malalim at tandaan, hindi ka nakikipagkumpetensya sa sinuman. Nagtatayo ka ng isang bagay na tatagal at nangangailangan iyon ng oras. Ngayon, may isa pang uri ng pagsubok na mas mahirap kapag parang tahimik ang Diyos. Kapag ginawa mo ang lahat ng tama at walang magbabago. Kapag nagtanim ka, nagtanim at wala kang nakikitang ani. Sinasabi ng bersikulo 7 tungkol dito, magpahinga ka sa Panginoon at maghintay ng may pagtitiis sa Kanya. Huwag mabalisa kapag ang mga tao ay nagtagumpay sa kanilang mga paraan. Pahinga, kahit na ang lahat sa loob ay gusto mong mawalan ng pag-asa. Kahit na ang bayarin ay dapat bayaran at ang pera ay hindi pa dumarating. Kahit na sinubukan mo ang lahat at walang gumana. Dahil may nangyayari na hindi mo nakikita. Sa likod ng mga eksena, ang Diyos ay gumagalaw ng mga piraso, nagbubukas ng mga pinto, naghahanda ng mga landas. At pagdating ng panahon, magiging perpekto ito na mauunawaan mo kung bakit Kanya pinaghintay. Tinitiyak sa atin ng bersikulo 39. Ang pagliligtas ng matuwid ay nagmumula sa Panginoon. Siya ang kanilang muog sa mga panahon ng kabagabagan, sa panahon ng kagipitan. Hindi bago ang pagkabalisa, hindi para hindi ka dumaan sa distress. Ngunit sa gitna nito, ang Diyos ang iyong lakas. At alam mo ba kung bakit pinahihintulutan ng Diyos ang mga pagsubok? Dahil sa disyerto na buo ang iyong pagkatao. Nasa kakulangan ka, natutong magtiwala. Ito ay sa paghihintay na ang iyong pananampalataya ay tumaas. Kung madali mong natanggap ang lahat, hindi mo ito maa-appreciate. Hindi ka magkakaroon ng karunungan upang pamahalaan ito. Hindi ka magkakaroon ng kapanahunan upang mahawakan ang pagpapala. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok at mangyayari ito, huwag sumuko, huwag itapon ang lahat, huwag bumalik sa dating gawi. Huwag sumuko sa iyong pananampalataya. Ipagpatuloy ang pagtatanim, patuloy na magtrabaho, patuloy na manalangin, patuloy na magtiwala. Ang bersikulo 28 ay nag-aalok ng matinding kaaliwan. Bagaman siya ay mabuwal, hindi siya lubos na maduduwal, sapagkat inaalalayan siya ng Panginoon ng kanyang kamay. Baka mahulog ka. Maaring mayroon kang masamang araw, maaring mayroon kang mahirap na buwan, ngunit hindi ka mananatili dahil hinahawakan ng Diyos ang iyong kamay at itinaas ka muli. At sa tuwing bumangon ka, nagiging mas malakas ka. Ang bawat pagsubok na nalalampasan ay naghahanda sa iyo para sa susunod na pagpapala. Bawat pagsusulit na naipasa ay magiging kwalipikado ka para sa susunod na antas. Kaya huwag matakot sa mga paghihirap. Huwag mawalan ng pag-asa sa panahon ng pagsubok. Dahil hindi sila naparito para sirain ka. Dumating sila para palakasin ka. Ang bersikulo 40 ay nagtatapos sa pangakong ito. Tinutulungan sila ng Panginoon at iniligtas sila. Inililigtas niya sila sa masama at inililigtas sila sapagkat sila ay nagtitiwala sa Kanya. Dahil nagtitiwala sila sa Kanya, yan ang susi. Anuman ang mangyari, gaano man katagal, gaano man ito kahirap, patuloy na magtiwala. Dahil sa huli, laging tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. At ang kasaganaan na mayroon siya para sa iyo ay nagkakahalaga ng bawat segundo ng paghihintay. Sulit ang bawat pagpatak ng luha. Sulit ang bawat gabing walang tulog. Panatilihin ang iyong pananampalataya, kapatid. Dahil ang pinakamahusay ay darating pa. At kapag dumating ito,
babalikan mo at magpapasalamat sa bawat pagsubok na nagdala sa iyo dito. Kapatid, sabay nating narating ang dulo ng paglalakbay na ito. At taos puso akong umaasa na naramdaman mong kinausap ka ng Diyos ngayon. Ang awit 37 ay hindi isang magic code. Hindi. Ito instant formula. Ito ay sinaunang banal na karunungan na patuloy na nagbabago ng buhay hanggang ngayon. Kasama ang sayo, simula ngayon. Natutunan mo na ang kaunlaran ay nagsisimula sa isang panibagong pag-iisip na kailangan mong ihinto ang pagkagalit at ikumpara ang iyong sarili sa iba at magsimulang magtiwala sa perpektong timing ng Diyos. Nakita mo na ang pananampalataya na walang gawa ay patay, ngunit ang pagkilos na walang pananampalataya ay kawalan ng pag-asa. Ang sikreto ay pag-isahin ang dalawa. Magtrabaho ng may kahusayan habang nagtitiwala sa banal na probisyon. Natuklasan mo na ang pagkabukas palad ay hindi isang kawalan, ito ay isang pamumuhunan. Ang pagbibigay na iyon ay nagpapagana ng multiplikasyon, na kapag binuksan mo ang iyong kamay, binubuksan ng Diyos ang langit. Naunawaan mo na ang pasensya ay hindi pagiging pasibo. Ito ay tungkol sa patuloy na pagtatanim kahit hindi pa dumarating ang ani. Ito ay tungkol sa paghihintay ng mapayapa, hindi sa pagkabalisa. At natutunan mo na ang pagsunod at integridad ay hindi matatawaran dahil hindi pinagpapala ng Diyos ang mga shortcut. Pinagpapala niya ang mga tumatahak sa tamang landas kahit na tila mas mahaba. Ngayon, nananatili ang tanong, ano ang gagawin mo sa lahat ng ito? Baka makalimutan mo ito sa loob ng ilang araw. Baka bumalik ka sa autopilot ng buhay. Maaari mong iwanan ng lahat ng ito o maaari kang gumawa ng desisyon ngayon. Isang desisyon ng pananampalataya, ng pagbabago, ng pagbabago. Maaari mong simulan ang paggamit ng mga prinsipyong ito mula sa awit 37 sa iyong totoong buhay sa bawat araw at sa ilang buwan tumingin sa likod at makita na ang Diyos ay tunay na gumawa ng pagbabago. Kaya gusto kong pumunta ka sa mga komento ngayon at isulat. Awit 37 ito, ang aking landas sa kasaganaan. Dahil kapag ipinahayag mo ito sa publiko, gumagawa ka ng pangako sa Diyos at sa iyong sarili. Isulat ito doon dahil ipagdadasal ko ang bawat taong gagawa ng deklarasyon na ito. At kung talagang binago ng mensaheng ito ang isang bagay sa loob mo ngayon, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at i-activate ang notification bell dahil marami pa ang Diyos na magtuturo sa iyo tungkol sa kaunlaran, pananampalataya, at layunin. At may isa pang bagay na kailangan mong malaman, isang bagay na makadagdag sa lahat ng iyong natutunan dito ngayon. May lumalabas na video sa screen na inihanda ng Diyos para sa iyo. Hindi ito nagkataon. Ito ay isang pagpapatuloy. Mag-click ngayon at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pagbabago dahil ang pinakamahusay ay darating pa. Pagpalain ka nawa ng Diyos, pagpalain ka at ingatan ka. At tandaan, ang kahirapan ay hindi ang iyong kapalaran. Isa lang itong lugar na dinadaanan mo. Ang pinakamahusay ng Diyos ay darating pa para sa iyo. Hanggang sa susunod na video, kapatid, sumainyo ang Diyos.